Greetings, giving to all! Eto nga pala yung way ko kung paano ko magluto ng turkey. Ito yung butterball turkey, 6.5 kilo. Woo! Ang laki, di ba? Kaya ang bigat din niya. Tinanggalan ko muna syempre ng cover. Pagkatapos nakita ng mga kids ko talaga yung laki. Kung gaano kalaki yung chicken wings. Pati ako nag-enjoy talaga. Tingnan nyo naman, katumbas ng 5 o 6 na regular wings yung wings ng turkey. Oh, ang laki-laki niya talaga, oh. Tapos, ayan, tanggalin muna natin yung pinakalak nung legs niya. Tapos yung legs niya, grabe, ang laki din yung quarter legs niya, oh. Tapos yung pinakagitna niya, tatanggalin muna natin kung saan nakalagay yung neck ng turkey. Tingnan nyo kung gaano kahaba din yung neck ng turkey, oh. Kailangan pagka bumili kayo ng turkey, syempre frozen yon. Kailangan bago nating linisin, hindi na siya frozen para hindi kayo mahirap. Ginawa ko diyan, nilinis ko munang maigi. Kita niyo, ayan yung pinaka-lock niya ng legs para pagka ni-roast natin, maganda yung presentation ni turkey. So, ganyan siya. Madali lang naman. So ayan, nilinis ko munang maigi, pinake sure ko na, walang matitira sa gitna ng turkey kasi meron pa siya beside dun sa neck, meron pa siyang parang plastic na kasama dun sa gitna kaya wag na wag niyong kakalimutan yon. So ayan, hinugasan ko muna siyang maigi, linis na linis siya na. Tapos after ko malinis, naglagay lang ako sa isang bowl ng thyme, ng oregano, ng basil, ng onion powder, tapos naglagay din ako ng garlic powder, then salt and pepper. Yan yung mga spices na ilalagay natin sa ating turkey doon sa loob at sa labas nung turkey natin. Pero syempre, pagkalagay natin lahat ng mga spices dun sa isang bowl, kailangan i-mix muna natin maigi para mag-combine lahat yung mga nilagay natin mga spices. Next, din-dry pat ko siya. Minake sure ko talagang tuyong-tuyo yung turkey natin para paglagay ng mga spices, dikit na dikit doon sa ating turkey. Tapos, ayan yun, meron akong baby carrots, meron akong orange, meron akong spring onion. So, yung whole orange ko lalagay natin sa gitna. So, ito yung mga carrots, lalagay natin yan sa pan. Tapos, yung spring onion at saka yung orange. Pwede ding lemon kung meron kayong lemon sa bahay at pwede din kayo mag-add ng celery. That time kasi naubusan ako ng celery kaya hindi na ako naglagay. So, naglagay din ako ng rock. After ko maglagay rock, ayun na, inihiga ko na si turkey. Kita nyo, napakalaki. Tapos, inalis ko muna yung pinaka-skin niya para malagyan ko lahat ng mga spices na pinag-mix natin kanina. Make sure na malinis ang kamay nyo bago kayo magluto ng turkey kasi kailangan talaga hahablusan or what do you call that, lalagyan nating maigi bawat sulok ng turkey ng mga spices na minix natin para lasang-lasa talaga yung turkey na gagawin natin. Tapos meron akong isang whole salted butter, nilagay ko lang doon sa gitna ng turkey, tsaka isang buong orange. Tapos, yung butter na minelt ko or na totally melt naman talaga siya. Kita niyo naman, soft butter lang siya. Nilagyan ko yung bawat legs, yung skin na tinanggal natin. Naglagay din ako ng butter after natin malagay yung mga herbs na pinagmimix natin. So, ayan, bawat legs meron. Tapos, sa ilalim din niya, naglagay din ako ng butter. Lots of butter talaga. Isa din yan sa nakakasarap yung salted butter. Hindi unsalted salted butter ang gagamitin natin. So, marami akong nilagay na salted butter yan sa gitna tsaka dun sa quarter legs na part. Tapos kung makikita nyo dun sa pinakababa ng legs, inopen ko pang maigi. Tapos naglagay ako ng butter both side, right and left. Para talagang malasang-malasa at masarap yung turkey na gagawin natin. And next, yan ang nga, para kung doktor na nag-o-opera niyan. Pero success naman at na-enjoy ko din yung lasa ng turkey na ginawa ko. Masarap siya.
Tapos ang susunod na gagawin natin diyan sa pinakababa, maglalagay din tayo ng butter para pagka ni-roast natin, 'pag melt yung butter, lumasa talaga dun sa buong turkey natin. After natin malagay na yung lahat ng ingredients, ilak na natin yung paanong turkey. Tiyaran! So, ganyan lang yan para maganda yung pagkaka-roast niya at pagkaka-present sa table. Pinaliktad ko lang, pagkatapos naglagay na ako ng seasoning. So, puwede kayong maglagay kung anong gusto niyong, puwede din milk. Ako, seasoning ang mas prepared ko para nakakapagbigay ng additional flavor dito sa ating turkey na lulutuin. Then after ko malagyan yung pinaka isang side, eto naman kabilang side, parang pinaliliguan ko lang siya ng seasoning. Oh, kita niyo naman kasi nakakapagpa-crispy din 'to at nakakapagbigay ng colorful doon sa iro-roast nating turkey. Napakagandang color niya pagka after ma-roast, talagang ma-brown-brown siya. Tapos dun sa pinaka-net niya, tinanggal ko yung pinaka-skin. Tapos naglagay din ako ng siyempre another salted butter para even naman yung lasa ng butter natin, hindi lang dun sa pinaka-bottom, 'di ba? So, buong katawan ng turkey punong-puno ng butter talaga. So, ayan na siya, binaliktad ko na kasi sabi ko, "Okey na 'yan." Tapos make sure niyo yung skin ng turkey, ah maganda yung pagkakaayos, like that. And ayan, nailinis ko na yung bawat edge niya para bago ko ilagay sa oven, malinis na malinis, pati yung rack. Eto nga pala yung kailangan yung oven niyo, pina-reheat niyo na siya to 350 Fahrenheit. So, iro-roast natin siya for 3.5 hours or 4 hours. Kasi mas magandang i-roast yung turkey na, alam niyo yun, tamang-tama lang yung temperature, hindi yung mataas. Kasi pagka mataas yung temp natin, minadali natin, tendency niyan, hilaw yung loob ng turkey. Kaya dapat 350 Fahrenheit lang for 4 hours or 3.5. Tignan niyo naman, napakaganda naman ng color talaga ng roasted turkey ni Mommy Jaja, 'di ba? Tapos amoy na amoy yung butter and lemon, oh my God, ang bango niya. So ayan, excited na ako matikman niya 'no. Oh, happy Thanksgiving ha. So lahat naman talaga sine-celebrate 'to, well, hindi naman lahat, pero kami sine-celebrate namin itong Thanksgiving kasi alam niyo yun, pasasalamat sa buong taon din, 'di ba? So ayan na nga, after 4 hours, hinango ko na yung ating roasted turkey. Oh, kita niyo naman napakaganda ng kulay ng ating turkey, oh, ala Mami Jaja. Tapos yung combination ng butter and lemon tsaka nung herbs, maaamoy niyo, ang bango. And then, ang isa nga din palang technique diyan, pinoke ko yung turkey para make sure talaga na lutong-luto yung loob ng ating turkey. Kaya kung nakikita niyo parang may mga tusok-tusok, 'di ba, pinoke ko 'yan para hindi ako, alam niyo yun, hindi ako mag-worry na baka s luto yung harap and then yung loob naman hilaw or bloody. So yan, perfect talaga yung pagkakaluto niya. Hindi siya bloody, tapos yung skin niya napaka-crispy. So ayan, nagmantika na yung butter tsaka yung pinaka, siguro yung ibang oil galing din sa turkey dun sa skin. Tingnan nyo naman, oh. Napaka-crispy niya talaga. Tapos nagawa nga din pala ako ng gravy para combination diyan sa turkey din. Masarap din siya with mashed potato pero 'di na ako nakagawa kasi wala na akong time para gumawa ng mashed potato kaya gravy and turkey na lang talaga yung ginawa namin dun sa or niluto ko sa Thanksgiving kasi nga magse-celebrate kami nito dun sa isang mga friends ko. So ayan, enjoy your turkey and happy Thanksgiving to all. So happy cooking, happy eating, happy tummy. Bye. God bless.